alam niya ang eksaktong address ng lugar. Doon ay sinaad ni Serena na ang lugar ay memorable place sa kanya. Dahil doon ang pinaka-first time na may nangyari sa kanilang dalawa. Sinabi niya na naalala na niya ngayon na siya ang batang nakasama niya noon, kung saan gumawa sila ng pangako na hindi nila iiwan ang isa't isa. Sinaad din niya na alam na niya kung sino ang mastermind sa mga illegal na gawain ng Jung Group. Nagpresente siya na pagkatapos niyang magpagaling ay tutulungan niya siyang ibunyag ang katotohanan para malinis ang kanyang pangalan. Habang paubos na ang hininga ni Romeo ay binanggit ni Serena na ang Toto o ay hindi siya marunong manligaw at sumuyo ng babae. Binanggit niya na hindi man lang siya inaya na manood ng movie, at hindi man lang siya tinanong kung ano ang gusto niya. Nakalimutan mo na ba, na binigyan na kita ng kalayaan? Malaya ka nang gawin kung ano ang gusto mo, saad ni Romeo. Lalong umiyak si Serena at sinabi na ayaw niya ng kalayaan. Hanggang sa bibigay na si Romeo ngunit pinilit siya ni Serena upang mag-propose sa kanya ng kasal at para agad siya nitong sagutin. Doon ay pilit ipinaso at ni Romeo sa kanya ang singsing ngunit hindi na kinaya at nahulog iyon sa kanyang kamay. Muli siyang hinagod ni Serena at nakiusap na huwag sana siyang mamatay. Doon ay binanggit ni Romeo na may nakalagay na wedding dress sa kanyang sasakyan na hinanda niya para sana sa kanya. Hiningi niya na gusto niyang makita na isuot niya iyon sa huling pagkakataon. Dahil doon ay agad pumunta si Serena upang isuot iyon, ngunit pagbalik niya ay wala na si Romeo sa lugar. Hinanap niya siya at tinawag ngunit walang Romeo na nagpakita. Hanggang mabasa niya ang mensahe niya na nagsasabing wakasan na rin nila doon ang lahat sa kanilang dalawa. Sinabi niya na ayaw niya siyang makita na mamatay ng ganun kaya't minabuti niyang umalis. Hanggang lumalim na ang gabi ngunit hinanap-hanap pa rin siya ni Serena. Ngunit walang Romeo na nagpakita. Lumipas ang mga taon at isa pa ring reporter si Serena. Isang araw, may gustong lumapit upang kunin ang number niya, ngunit agad niyang pinakita ang kanyang singsing, tanda na may asawa na siya. Hanggang napag-alaman na tuwing meron siyang interview sa labas ay sinasama niya ang kanyang anak na ngayon ay malaki na, at syempre ang kanyang asawa, na walang iba, kundi si Romeo. Napag-alaman na nakapagpagamot siya noong gabing siya ay nawala. At ngayon, tinanong niya si Serena, saan mo gustong kumain? Natuwa si Serena, dahil sa wakas ay lagi na niyang naririnig iyon mula sa kanya. Mga ka-recaps,